Magandang araw! Nagluto ako ng isa sa paborito kong luto sa pusit ngayon at binagoong ang gulay na may sahog na hipon. Bumili ako kanina sa palengke ng kalahating kilo ng hipon at eto nga lang sana yung lulutuin ko ngayon para sa pananghalian namin. Kaya lang may nakita pa akong sariwang pusit kanina kaya naman bumili na rin ako ng 1 kilo. Tanghali na kaming umakyat kaya diretso na kaagad ako sa pag-aasikaso ng mga lulutuin ko at si mama na lang yung naglinis dito sa paligid. Sa mga nagtatanong pala kung dagat daw ba yung natatanaw mula dito sa amin, ay opo, dagat nga yun. Mukha lang malapit pero malayo pa yun dito sa amin. Sobrang sariwa pa nitong pusit kanina kaya naman napabili ako ng 1 kilo at may masarap nga akong lutong gagawin dito. Dito ko na nilinisan sa labas dahil ang mga langaw kapag ka naglilinis ako nito ay talaga namang nagsisilapitan. Mabilisang luto lang yung gagawin ko dito mamaya para hindi kumunat. Kaya naman yung mga gilid nga yung mga puset ginugupitan ko para mas mabilis na maluto mamaya. Tinanggal ko na rin lahat ng mga lamang loob niya na tiyagaan lang talaga dahil medyo matagal-tagal nga dahil kailangan pa talagang gupitan pa isa-isa. Inugasan ko lang yon hanggang sa luminaw na yung pinaghuhugasan bago naman ako nagyat ng kamatis. Ginamitan ko na nga pala ng food chopper para mas mapino at hindi na ako mahirapan pa nga sa paggagayat ng maliliit. Habang hinahanda ko dyan yung mga gagamitin ko para sa pagluluto ng pusit, inasikaso na nga rin ni mama itong mga gulay na lulutuin namin mamaya para diretso luto na lang. Nagpakulo na nga rin pala ako ng tubig kanina at nung kulong-kulo na ito bago ko naman nilagay itong pusit, hinalo ko na lang yan ng konti at hinango ko na rin kaagad at mainit pa naman yung tubig kaya maluluto pa yan. Pag alis sa apoy kanina, hinalo ko na lang ng konti at tinanggal ko na rin kaagad yan sa tubig para hindi ma-overcook. Pinagsama ko na ang bawang at sibuyas at pinadaan ko na rin sa food chopper kanina kaya naman ganyan kapino. Nung medyo nagkulay brown na yan bago ko naman nilagay yung kamatis. Natutunan ko nga lang tong luto na to nung nakaraan at mas masarap nga pala kapag purong kamatis yung ilalagay kaysa may halong ketchup. Hinintay ko na lang muna dyan hanggang sa maluto yung kamatis bago ako naglagay ng konting asukal, paminta at saka oyster sauce. Hinintay ko na lang hanggang sa naging ganyan na nga yung itsura niyan bago ko naman binalik tong pusit. Pagkalagay ko ng pusit, tinalo ko na lang yan ng mabuti para magkalasa lahat ng pusit at tinango ko na rin kaagad para hindi na kumunat. Isinalin ko na lang sa lagayan at tinugasan tong kawali dahil ginamit ko ulit. Naggisa lang muna ako dyan ng bawang at sibuyas bago ko nilagay tong hipon at naglagay na nga rin ako dyan ng bagoong para magisa-gisa pa. Para mas malasa yung lulutuing gulay, hindi na kami naglagay pa nga dyan ng tubig at diretso lagay na kaagad tong mga gulay. Nagtutubig pa naman yan at tinalo ko lang yan ng konti at tinakipan para hindi magkulay brown. Binuksan ko lang to nung sa tingin ko luto na at ang ganda nga ng kulay. Hindi na ako naglagay pa nga dyan ng kahit na anong pampasarap at malasa naman na yung hipon at bagong pitas tong mga gulay kaya manamis-namis yung lasa. Konti lang yung mga tanim naming gulay ngayon dito at walang pambenta, tamang pang-ulam lang. Masarap at malambot yung nagawa kong pagkakaluto sa puset kahit na walang ngipin, kayang-kayang nguyain. Kami-kami lang nandito tapos marami pang sinaing kaya marami na naman ang kain. Yun lang, thank you for watching!